Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Sa ating po pag-aaral, sa gabing ito po, katulad ng tanong natin, kaya mo bang iwan ang lahat ng bagay alang-alang kay Kristo? Maraming bagay tayong binibigyan ng kahalagahan, pagmamahal, ngunit ang kahalagahan ba ng kaligtasang ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Hesus ay pinahalagahan ba natin? Sa buhay na ito, madalas ang inuuna natin ay ibang bagay, hindi ang Diyos. Samantalang ang Panginoon, sino ang inuna? Ikaw, tayo, ang inuna ng Panginoon. Labis ang kanyang kadakilaan, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal. Kaya mahalaga tayo sa Panginoon. Sinabi nga niya sa atin, binili tayo ng dugo ni Kristo. We have been bought by the precious blood of our Lord and Savior Jesus. Kaya po, sa gabing ito, ating po pag-aaralan ang mga bagay-bagay kung anong dapat natin. Losing it all to gain Christ. Anong ibig sabihin? Is Christ and heaven worth to you? May halaga ba sa iyo? May halaga ba sa iyo si Kristo? May halaga ba sa iyo ang langit? Katulad na napag-aralan natin ng mga nakaraang araw, ang sabi ng Panginoon, reserve in heaven for you. So binabaliwala natin ang naka-reserve na ito. Ang mga bagay-bagay na na-reserve na sa mundong ito, ang pinahalagahan natin. Kayamanan, yung mga bagay na ito, pag-aari. Itong binanggit sa atin ng Panginoong Hesus sa Mateo 13:44 hanggang 46. Again, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which man found and hid. And for joy over it, he goes and sells all that he has and buys the field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking beautiful pearl, who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. So binigyan niya ng kahalagahan kung anong kaya mga tagpuan. So nung matagpuan mo ang Panginoong Hesus, binigyan mo ba ito ng kahalagahan? Kung titingnan natin, sabi sa Mateo chapter 6 verse 19 to 20, in the Sermon of the Mount, do not lay up for yourself treasures on earth. Masama bang mag-impon? Masama bang mag-impok ng yaman sa mundong ito? Masama bang magkaroon ng tahanan, magkaroon ng sasakyan, masama ba ito? Hindi po. Pero sinasabi ng Panginoon, ang mga bagay na ito ay baliwala. Ito ay temporary lamang. Ang katanungan, sino ba ang nagkaloob sa iyo ng tahanan? Sino ang nagkaloob sa iyo ng salapi? Sino ang nagkaloob sa iyo ng trabaho mo? Sino ang nagkaloob sa iyo lahat ng mga bagay? Akala mo, dahil sa pagsisikap mo, oo, nagsikap tayo. Pero kung wala ang Diyos, meron ba ang lahat ng mga bagay na ito? Kaya kung titignan natin, sinabi rin sa Panginoong Hesus, yan ay sinisira lamang. Sabi niya, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. Kaya sabi ng Panginoon sa verse 20, but lay up for yourself treasures in heaven. Malinaw at malinaw sinasabi sa atin ng Panginoon. Mag-impok kayo ng yaman sa langit. Pero anong ginagawa natin sa buhay natin? Are we nag-impok ba tayo ng yaman sa langit? Kung titingnan natin. So, kung minsan sa buhay natin, na gumagawa tayo ng mali, na alam nating mali, naninira tayo ng kapatiran, alam nating mali, hindi po lang yaman sa langit yun. Ang yaman sa langit po, ang pag-share. Pag-share po ng ano? Ang pag-share ng Panginoong Hesus. Pero how are we going to share Jesus in our life? We can share Jesus in our life by sharing the love that we have in this life. So we have so many blessings in this world. We have a lot of things, but we need to share it. Sa buhay na ito, there are so many people who are in need. Children, you need joy. So nandito po tayo, magbigay po ng kaligayahan. Ito po ang pag-impok ng yaman sa langit. Hindi po mawawala yan. Ano po? See, sabi ko nga, you cannot buy happiness. You cannot buy love, but you can share it. Where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. Hindi kayang nakawin ng kahit sino yan. Sabi niya, for where your treasure is, there your heart will be also.
Malinaw ang binitawan na salita ng Panginoong Yesus. Kung nasaan ang yaman mo, nandun ang puso mo. Ngayon, nasaan ba ang puso mo? Nasa iyong yaman? Tandaan nyo, ang pinakadakilang yaman, ang ating Panginoong Yesus. Kaya nga pinamagatan ko na ito na kung kaya mo bang iwan ang lahat, alang-alang kay Kristo. Then Jesus said to His disciples, if anyone desires to come after me, everyone loves to come after Jesus. Do you want to go to heaven where Jesus is? Yes, I want to go to heaven. I want to go with Him. Ay gusto kong pumunta doon. Pero kung titignan natin, are we willing to give up everything for Jesus? If anyone desires to come after, let him deny himself. Denying himself. Everything that you have in your life, you must deny it. Ano po? Ang ibig sabihin ng denying himself, mas uunahin mo ang Panginoon sa lahat ng bagay. Hindi ang ating sarili. But when it comes to God, when it comes to Jesus, sino ang inuuna natin? Sino ang madalas natin unahin? Nakakalungkot nga po na katotohanan ito po. Ano po? Sasabihin natin, ito na ang nararamdaman ko. Hindi po yung nararamdaman natin eh. Dapat po ang isipin natin, ano ba ang nararamdaman naman ng Panginoong Yesus kung ginagawa ko ito? Ano ang dapat iramdam ng Panginoon? Kung ako magsasamba sa ibang sambahan na mali ang matinuturo, ito ba ang pakiramdam ng Panginoong Yesus? Kung ako ay gagawa ng pagkabahabagi, ito ba ay kabutuan ng Panginoon? Kaya sabi niya, and take up His cross and follow me. So what does it mean, taking up His cross and follow me? So cross, mabigat. But Jesus was able to carry the cross up to the mountain. It means when we are living in this world, kung habang tayo nabubuhay sa mundong ito, let us carry the cross hanggang tayo ay dumating sa langit. Cross, kasama natin to. Bigat sa buhay, ngunit ang bigat ng cross ay may kaginawaan. Tandaan natin lahat ito. For whoever decides to save his life will lose it. Tingnan mo po. But whoever loses his life for my sake will find it. So, kaya natin iwan lahat alang-alang kay Kristo. Because sabi ng Panginoon, sabi niya, seek you first the kingdom of God and all these things shall be added to you. So, kaya eh. Di ba? Ibibigay siya lahat ng Panginoon kung uunahin mo lagi siya eh. But the problem is, inuuna natin na ibang bagay kaysa sa Panginoon Diyos. Yan po ang nangyayari. Po. Kaya tinuloy po ng Panginoon Isus ang pagtuturo niya sa Sermon on the Mount. For what profit is it to a man if he gain the whole world? Ano nga ba mapapakinabang mo? Sige, sayang po yung kikitain ko. Paano kung papunta ka sa trabaho bigla meron nangyari sa'yo? Huwag naman mangyari. Di ba? Sayang ang kikitain ko. There is time for everything, sabi nga ni Solomon. Diba? Mawala naman ang kaluluwa mo. Ano mapapakinabang mo? Saka ka magsisisi? No. You don't have any time, any more time na magsisi to repent of your sins. Because you're already dead. Patay ka na eh. Or what will a man give in exchange for his soul? Anong pwede mo ipalit sa kaluluwa mo? Ano? Kaya mo ba? Di ba? Kaya nga tinubos tayo ng Panginoong Yesus. For the Son of Man will come in the glory of His Father with His angels. And then, He will reward each according to His work. So this is the promise of Jesus. Jesus is teaching, nagtuturo siya sa Sermon sa Mountain. Mga maraming tao, sinasabi niya, darating muli ang Son of Man. And who is the Son of Man? Jesus. For Jesus will come in the glory of His Father with His angels. At tayo po i-reward. Kaya po napakahalaga. Kaya mo ba iwan ang lahat ng bagay alang-alang kay Kristo Jesus na ating Panginoon? The young man said to Him, all these things I have kept from my youth. Nagawa ko na po lahat yan. Sabi niya kay Kristo sa Mateo chapter 19 verse 20 hanggang 22. Ano po ang kulang ko? So maganda po itong katanungan. Kung minsan tanungin natin ang ating mga sarili, ano ba ang kulang ko? We can ask it to God. And God, with the Holy Spirit, ipapakita sa atin kung anong kulang natin eh. When we realize what we are lacking, na-realize mo kung anong kulang mo, punan natin. Punan natin, huwag natin ignore. Kung minsan nalalaman mo na may kulang tayo eh. Di ba? May kulang tayo sa paglilingkod sa Panginoon, pero ayaw natin punan. Binabaliwala natin eh. Tandaan ninyo, huwag niyong baliwalain. Andiyan ang salita ng Panginoon eh. Anong kulang mo? Di ba? Hindi ka na nagbabasa ng salita ng Panginoon Diyos.
Hindi ka na umatin pag linggo. Hindi ka na nagsishare ng blessing mo. Hindi ka na tumutulong. Yan ang mga kulang mo eh. Itong batang ito, sinabi niya, nagawa niya ng lahat daw. Kuminsan ganyan tayo eh. Nagawa ko ng lahat. Sasabihin natin, wala naman akong ginagawa masama, nagdarasal naman ako. Bro, nagdarasal naman po ako, kahit hindi ako nakakatin. So yun ang nasa feeling natin. Hindi po yung karapat, hindi po yung pwede sa Panginoon Diyos. Sabi ni Kristo, kung gusto mo maging perfecto, humayo ka. Ibenta mo ang mga bagay na mayroon ka at ibigay mo sa mga hirap. Hindi niya sinasabing ibenta mo ng bahay mo, ibenta mo ang kotse mo, ibenta mo ganito. Ang sinasabi ng Panginoon dito, mag-share ka sa mga nangangailangan. Di ba? Kaya po napakasaya po, napakasaya ng feeling natin pag tayo namimigay ng mga tulong, lalo na sa panahon ngayon. Di ba? Yung mga bata, yung matatanda. Di ba naalala ko tuloy yung pinadala natin ng mga tulong sa matatanda. Masayang-masaya po matanda. And you cannot buy those happiness that they have. Hindi mo kayang suklian yung kaligayahan na naramdaman nila eh. Lalo na nakita mo yung Ate Joy, no? Dinala niya po yung pagkain doon sa isang matanda. Umiiyak yung matanda. Bakit umiiyak? Umiiyak sa kaligayahan. Yun po yung sinasabi na tumulong tayo sa nangangailangan and you will treasure in heaven. Di ba? Ginagawa natin to pero hindi para pakitang tao. Hindi po eh. No, sinasabi ng iba, bakit nagpipicture tayo? Ba't kailangan pa ipakita? Hindi po. Pinapa-picture natin to, pinapakita natin to. Nang sa ganun, we can encourage. That is the purpose of picture. Ma-encourage yung mga nakakita. Para naman, ang ganda ng ginagawa nila. Gusto kong gawin ito. Yun ang dapat dumating. Hindi yung, ba yan, pakitang tao. Nag-iisip ka natin ng negative. No. We are doing it to show it to the world. Na ginagawa natin to because Jesus. What everything we do, give glory to God. Sa Panginoon po yun, hindi po sa atin. Dahil kanina ba nanggaling yung mga binigay natin? Sa Diyos din po lahat yun eh. Kaya ang linaw-linaw po dito eh. Di ba? Sabi niya to, and follow me. But when the young man heard that saying, he went away sorrowful. Ito po yun eh. Di ba? Tandaan niyo po, pag tayo hindi natuto sa mga salitang ito, baka umalis kang malungkot ka. Tingnan mo po, malulungkot ka dahil hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Tandaan ninyo, everything that you have, lahat ng meron ka, everything that you have is not yours. That's belong to God. God made you a steward. Steward only. Tagapamahala ka lang, mga kapatid. Ano po? Sinasabi. Kaya sabi ni Pablo sa Philippians chapter 3, ito po yung pinaka-text natin. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. Diba? Magsaya tayo sa Panginoon. See? For me to write the same thing to you is not tedious, but for you it is safe. Sabi niya, beware of dogs, beware of evil workers. Yun po yung sinasabi ko kanina. Diba? So, meron kasi pong mga gumagawa naman, ipakitang tao din. Para lang po, ano pa, may purpose po sa kanilang may mga sarili, may mga hidden agenda sila. So, sabi niya, evil workers. Beware of the mutilation. Diba? For we are the circumcision who worship God in the Spirit. Rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. No? Ano ibig sabihin nun? Have no confidence in the flesh. Dahil sa amin yan, kaya kami nakagawa. No. Yung nga sinasabi ko po. Though I also might have confidence in the flesh, if anyone else thinks he may have confidence in the flesh, I more also. Sabi ni Pablo, kung aniisip mo yan, mas ako. Pero Paul never nagbiyabang, never na nagmalaki sa kanyang mga ginawa. Circumcised in the 8th day of the stock, ito sinabi ni Pablo. Ito po, natuli ako ng pagkabalong araw of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of the Hebrews, concerning the law of Pharisee, concerning sin. Pinakita ni Pablo rito sa verse na to, na ito ako. Sabi niya ganon. But what things were gained to me? Pero ano na pakinabangan ko? Sabi ni Pablo, this I have counted loss for Christ. Lahat ng ito binaliwala ko, alang-alang kay Kristo. Tingnan niyo po, so hindi tayo pwede magmalaki. Graduate ako ng Bible school. Ako yung ministry dito. Ako yung dapat masunod. Ako yung dito, mga ganyan. So hindi po pwede po yan.
huwag kang magmamalaki. Tandaan mo. Yet indeed, I also count all things. Yes, sabi ni Pablo, yes, ito pa. Sabi ni Pablo, ito pa. Lahat ng bagay, I count all things lost. For what? For the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord. Ang kaalaman kay Kristo. O paano nagkaroon ng kaalaman kay Kristo? Paano pinamuhay? Pinapamuhay ni Pablo ang lahat ng nalaman niya tungkol kay Kristo. And how about you today? Kinamumuhay mo ba ang mga nalaman mo kay Kristo? Hindi pwede masunod ang sarili natin kasi. So iba kasi pinipilit na sarili na lang nasusunod eh. Di ba? So may mga umaalis sa iglesia dahil kasi pakiramdam nila ganito. Hindi pwedeng pakiramdam mo eh. Ang dapat ito yung knowledge ni Kristo, ang katotohanan kay Kristo. Hindi pwede yung pakiramdam mo. Kung minsan yun ang ipinapairal natin, pakiramdam natin. Ano po? Sa mga kapatid na nanonood ngayon, i-share na ninyo ito habang tayo nagtuturo pa. Nang sa ganon, marami makarinig. Sabi doon, whom I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, that I may gain Christ. That I may gain Christ. Ayan. Papaliwanag natin ito maya-maya po. Okay? And be found in Him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ. The righteousness which is from God by faith. Yan yung mabuti. The righteousness which is from God by faith. That I may know Him and the power of His resurrection. Ito po yung maganda eh. Para makilala mo ng todo eh. Ang Panginoon eh. Ito maganda. No po. At makikita mo ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay. Why Jesus resurrected? Why? Tingnan niyo po, why? Because He loves you. Tingnan niyo po, He cared for you. And most of all, He wants you to have hope in this world, in this life. No, in the fellowship of His suffering, being conformed to His death. So sabi ni Pablo, being conformed to His death. So dapat dito tayo eh. Diba? Sabi doon, do not conform any longer to the pattern of this world. Where are we going to conform? Conform to His death. Dapat tayong lahat doon. If by any means, I may attain to the resurrection from the dead. Not that I have already attained, or am already perfected, but I press on, that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. Ganda ng sinabi ng Panginoon ni Pablo. Ano po? Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forward to those things which are ahead. Ito dapat ang goal ng lahat eh. Di ba? Kalimutan natin mga bagay na nasa likod. Let us move forward. Nasaktan tayo dahil gagawa ng mga kapatid. Payawan natin sila. Bahala ang Panginoon. Di ba sabi ng Panginoon, vengeance is mine? Although, kuminsan nakita natin ginagawa nila, naiinis tayo. Okay lang po yun, hindi na tayo nagkakasala doon sapagkat sinabi naman ng Panginoon, magalit ka, huwag kang magkasala. Pero dapat po, we must have control of ourselves. Self-control, one of the fruit of the Holy Spirit ang kailangan natin. Po, sabi niya doon, see, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. That's why, napakalaga po eh. No? Even man lahat ng bagay, alang-alang kay Kristo because ito po yung prize eh. Diba? When you leave everything for Jesus, you will have the prize. The upward call of God in Christ Jesus. Upward call, pansinin niyo po. No? Pagtawag sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, tatawagin tayo sa langit eh. And how will God call you in heaven if you cannot leave everything for Him, for Jesus, His only begotten Son? Ano po? Therefore, let us, as many as are mature, yun, have this mind. Have this mind, sabi ni Pablo. Have this mind. And if in anything you think otherwise, God will reveal even this to you. Nevertheless, to the degree that we have already attained, let us walk by the same rule, let us be of the same mind. Anong klase pong walk? Where Jesus walked. Anong klaseng pag-iisip? Kung ano ang iniisip ng Panginoong Jesus. Yun dapat tayo. Ano po, na binabanggit dito. Kaya po, tingnan natin, sa pag-aaral natin, sa gabing ito,
Kaya mo bang iwan ang lahat ng bagay? Alang-alang kay Kristo. Paul's past standing in the flesh. Tingnan natin kung paano si Paul nanindigan sa laman. Ano po? Binasa natin kanina. Ritual purity, yung binanggit ka natin kanina, binanggit sa verse 5 and 6. No, andyan po si Pablo na binabanggit. Racial purity, ayan. Nanyo po, Israel, tribe of Benjamin siya. Tingnan natin. Cultural purity, Hebrew, no po, nandiyan po, yung nasabi doon. No, pinakita ni Pablo kung paano siya. No? Pero, ipansinin nyo, lahat ng bagay nito ay iniwan ni Pablo So ano yung mga bagay na yan? Wala po yan Di ba? Dahil sabi niya, mas mahalaga sa akin ang Panginoong Jesus. Kung makikita po nyo, manilagay natin diyan sa ating screen. No po? Yan si Pablo. So may karapatan siya, di ba? Pero ano yung karapatan niya? Parang ang Panginoong Jesus, bagamat siya ay Diyos. Hindi po, hindi niya inaring siya ay Diyos. Sabi niya sa Philippians chapter 1, hindi niya inaring Diyos. Why? He left heaven. Iniwan niya ang langit for you, for me, for all of us. Tingnan niyo po ang sinasabi doon. So, titingnan natin mga kapatid, no po, alang-alang kay Kristo. Yan. No? Concerning zeal, persecuting the church, yan po. Sincere siya mag-persecute ng church. Enthusiasm for his religion. Ganun katindi si Pablo. Concerning the righteousness which is in the law, blameless. Pag nagawa ko na lahat yan, sabi ni Pablo. No? Kung pwede niya pagmalaki lahat yan, pero hindi niya ginawa. Dahil nakilala niya ang Panginoong Jesus. Ikaw, nung nakilala mo ang Panginoong Jesus, ano? Pinagmamalaki mo pa ba ang iyong pag-aari? Hindi na dapat pagmalaki yan. Dapat po yan. Na po, natututo tayo magpakumbaba sa buhay na ito. Yan. Okay? But what things were gained to me? Sabi niya, ano mga bagay na to? This I have counted loss for Christ. Hindi ko na inari yan. Wala na lahat yan. Alang-alang kay Kristo. Alang-alang kay Kristo, mga kapatid. Alang-alang kay Kristo. Sa buhay natin ito, mga kapatid. Kaya napakalaga po. Paul learned that no flesh will be justified in God's sight by the work of the law. Ito po sinabi niya, Galatians chapter 5 verse 4. Kayo ihiwalay kay Kristo. Kayo nangiibig na ariing ganap na kautusan. Nangahulog kayo mula sa biyaya. Kung patuloy nating inaari ang mga kamunduhan. Mga bagay na ito, tayo po ay nangahulog mula sa biyaya. Po, tignan natin. Redemption is found. Po. Redemption is found only through faith in Christ. Doon lang po makikita, matatagpuan lamang doon sa pagtubos sa atin ng Panginoon. Pananampalataya kay Kristo Jesus. Katulad na sinabi niya po dito, Romans chapter 3 verse 4. Huwag nawang mangyari. Oo, bagkus pa nga ang Diyos ay tapat. Datapat ang bawat tao'y sinungaling, gaya ng nasusulat, upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita at makapagpatagumpay ka kung ikaw ay mahatulan. Redemption is found only through faith in Christ. Lahat ng bagay sa mundong ito, hindi ka pwedeng tubusin. Only si Kristo lamang. Hindi ka madadala ng yaman mo sa langit. Hindi ka madadala ng mga pinahalagahan mo, yung talino, yung magiging sikat mo, hindi ka madadala niyan. Pagmamataas mo, hindi ka madadala sa langit niyan. Tandaan mo. Kaya wag mong ariin ang mga bagay na nandito. Wag mong ariin ang iglesia. Hindi sa iyo yan. Wag mong ariin ang church building. Hindi sa iyo yan. Wala kang karapatan para pagsara ng ibang tao sa iglesia, ang building na ito. Wala tayong karapatan. Hindi po? Kung isang kapatid na nagustong bumalik, halimbawa, nakagawa siya ng mali at gustong bumalik, wala tayong karapatan, siya ay harangan. Hindi po? Di ba? Naalala ko tuloy, ang inyong lingkod, pinagbintangan ako na hinarang ko daw ang isang preacher para wag siya makapagsalita. Wala pong katotohanan yan. Marami pong nakatestigo dyan. Pero yan po ang pinapamanita niya. At lumabas ang katotohanan. Siya po ay nagsisinungaling. Tingnan niyo po, wala akong karapatan. Ano po?
Bagamat ako ay ministro, what is my right? Wala po. Diba? Kaya po, tayo mga ministro, wala tayong karapatan na huwag niyo pong ariin, huwag niyo pong ariin ang church building. Huwag niyo pong ariin ang iglesia ng Panginoon. Ano po? Hindi iyo yan, hindi ikaw namatay sa cross. Ano po? Na binabanggit diyan. Paul changed his view. See, this is the most important in our life. Ito pong napakahalaga sa buhay natin. We must change our view prior spiritual achievements. Just like Paul. Paul changed his view of his prior spiritual achievement. Instead of profit, they became lost. Ano po? Na binabanggit. So, napakahalaga po ito na ma-realize natin. Kailangan natin magkaroon tayo ng change of view eh. Kaya sabi ng Panginoon, renew your mind eh. Ano po? Be transformed by the renewing of your mind. Ito po yung kailangan natin eh. Kuminsan kasi, because of problem, mga problema sa buhay, yung view natin na napupunta sa kamunduhan. Paano na ako? Diba? Uunahin ko pa ba ito, Panginoon, kasi ganito ganyan. Dito sa kabila may binibigay sa akin pera, dito ako magsasamba. Dito sa kabila mayroong binibigay na bigas, dito ako sasamba. Eh, ang tunay na iglesia ng Panginoon, doon tayo. Kahit ano pang i-offer sa atin ng kabilang iglesia na hindi naman totoo, bakit ka pupunta roon? Bakit mo ipagpapalit? Yan po ang sinasabi. So yan po yung mga spiritual achievement natin. No? Kuminsan, inuuna natin ng ibang bagay. Lalo na pag-araw ng linggo. Halimbawa, isang ministro nalulungkot po eh. Kapag nakikita ang mga kapatid na hindi nagsasambay, how much more God? Diba? Ang Panginoon Diyos nalulungkot din po, nakikita niya, asa ng mga anak ko? Pagkatapos nilang makilala ang Panginoong Hesus, nasaan sila? Hinahanap po niya. Kaya kapatid, kung nakikinig ka o hindi ka man nakikinig sa mga nakakakilalang kapatid natin na hindi nag-attend, sabihin nyo, hinahanap sila ng Panginoon Diyos. Bakit sila hinahanap? Iniwan nga yung Psalm 99:2 pa, di ba? Hinahanap ang isa. Tinan nyo po, in the parable of the lost sheep. So, yun po ang totoo. Hinahanap tayong lahat ng Diyos. Hinahanap ng Diyos nasaan na yung binigay niya sa iyong yaman. Ba't di mo sinishare? Hinahanap ng Panginoon yung mga bagay na ito na hindi mo itinutulong sa mga mahirap. Nasaan ito? Hinahanap po ng Panginoon lahat yan. Kaya kung titignan natin mga kapatid, yet indeed I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord. Nalaman mo na, nakilala mo si Kristo. Sabi niya, for whom I have suffered the loss of all things. Sabi ni Pablo, I suffered the loss of all things. No? Kahit na mag-suffer po tayo mga kapatid, huwag niyong kalimutan. Ang suffering na nandito tayo sa mundong ito, sa panandalian lang yan. And count them as rubbish that I may gain Christ. Ano po ibig sabihin ni Pablo rito? Binanggit niya as rubbish. Ano po? Indeed, I also count to lead before the mind, consider, esteem, to weigh one thing against another. Paul understood he could not maintain confidence in the flesh and have the surpassing knowledge in Christ at the same time. Yan niyo po. Alam niya, no, lahat ng bagay sa mundong ito sa kanyang pagsisikap, ito ay baliwala. Katulad ng sinabi ni Solomon. Ito ang naaalala ni Pablo nung sinulat niya to. Everything under the sun is vain. Yan po ang sinabi ni Solomon. Lahat ng mga bagay sa mundong ito ay walang kabuluhan kung mawawalan ka ng Diyos. Diba? So, ano ang kabuluhan ng bagay na yan kung wala ka naman Diyos? Tignan niyo po. God is blessing us. Pinagyayaman tayo ng Panginoon Diyos. Dahil hindi natin siya binabaliwala. Kapag hindi mo binaliwala ang Diyos, tandaan mo, lalo kanyang pagyayamanin. Tandaan natin yan. Ano po? Diba? Kaya napakalaga when you share your life to other people, God's life is with you. You lose your life in sharing, in doing the work of the Lord will give you more life. Bibigyan ka ng maraming buhay ng Panginoon. Paul considered the greatness of knowing Christ Jesus far superior to all he had and could have in Judaism. Andun lahat, kinukonsider niya. Pero binilang niya po yun ng lost, lahat yung mga bagay na yan. Wala pong kabuluhan lahat ng mga bagay na yan. Sinasabi ni Pablo. Diba? Paul emphasizes that this knowledge of Christ is the only knowledge worth having. Ito lamang po, yung pagkakilala mo kay Kristo, yung pagsunod mo kay Kristo,
ito lamang po ang merong kahalagaan sa buhay natin. The only knowledge worth having, a knowledge of transcendent in value that it compensates for the loss of everything else. Yan po binitawang salita po na isa pong scholar na si F.F. Bruce. Ulitin na natin. See? So, sa buhay natin mga kapatid, kaya mo bang iwan ang lahat ng bagay alang-alang kay Kristo? His position in the Jewish hierarchy, your position today. Kaya mo ba? Diba? His good standing among his fellow countrymen, yung sinasabi natin, kaya mo ba yan? No? His friends turned their backs on him, kaya mo ba? Ay, yung mga barkada ko, hindi na ako mapapasama sa kanila. Ito, isang bagay na umatak sa atin eh. Diba? So, minsan, ito po mga kabataan naman, mas inuuna niyo pa yung basketball eh, kaysa maglingkod sa Panginoon Diyos eh. Mas inuuna niyo pang pakipag-date kaysa sa Panginoon. Natatakot ka mawalan ka ng tinatawag niyo sa mundo ito ng jowa. Matatakot ka mawalan ng jowa. Pero hindi ka takot mawalan ng Diyos. Tinan niyo po, katulad nung binitawang salita, yung artista na naghiwalay, yung sinasabi yung cut niya, maraming nalulungkot. Eh ba't di ka naman nalulungkot? Nung si Kristo ay nawala sa buhay mo. Tinan niyo? So kung titignan po natin mga kapatid, no? Kaya sabi doon, see, he went from being one of the most loved men among the Jews to being one of the most hated. Galit na sa kanya. Ano po? Yan. He abandoned a safe existence and ultimately he would lose his life. Ano po? Diba? Ilang beses na siya pinagtangka ang patayin. Ano po? Pero alam niya, sabi niya, and count them as rubbish. Everything that he have, everything that Paul has, sabi niya, I just count them as rubbish. Ano ibig sabihin ng rubbish? Inyo po, ayon sa Griego, refuse, sabi doon, that as excrement, dregs, and dross. Cast to the dog, as the derivation expresses a loss is of something having value but refuse is thrown away as not worthy of being anymore touched or looked at. So yung sinabi niya, yung salita ni Pablo, rubbish. So wala na. Wala nang kwenta yan. Tinapon na lahat yan. Alang-alang kay Kristo. So, binilang niya mga bagay na kanyang kaalaman, kanyang katayuan, ganito, mga kaibigan niya, no, kahit na iniwan niya ng kapatid niya, wala na akong pakialam dyan. Ang mahalaga sa akin, ang pakialam ko kay Kristo. Di ba? Kaya mo ba? Kaya mo bang iwan yung mga bagay na yan alang-alang kay Kristo? Tingnan niyo po. See? Naalala ko sinabi ng Panginoong Hesus, di ba? Di ba? Hindi siya nagdala ng, sabi niya no, nagdala siya ng tabak. Father against son, daughter against mother, ganyan, di ba? Pagtitin na natin, dahil po yun, kapag inuna natin ang mga bagay-bagay na to, kailangan maging matatag tayo eh. Ang sinasabi ng Panginoon, stand firm. Di ba? Maging matatag tayo. No po, maging matatag tayo na sinusunod natin ang Panginoong Hesus kahit ano bang bagay. Di ba? So, I rather serve God rather than men, sabi nila Pedro. Di ba? Yung binabanggit natin. As for me and my household, we will serve the Lord, sabi ni Joshua. No? Daniel, he's not afraid. Napakita na kanya, nagdarasal siya. Kapagamat siya ay papatayin. He is not afraid. Tignan niyo po, tapang. Pinakita niya, David was not afraid to die because he believed that God was with him. Niyo po, iniwan niya lahat ng bagay para lamang sa Panginoon Diyos. Ikaw, kaya mo ba iwan ang mga bagay na ito alang-alang sa Panginoon? Tandaan natin, mga kapatid, tanging Panginoong Hesus lamang ang magdadala sa iyo sa langit, ang magdadala sa atin sa langit. Only Jesus will bring you to heaven. No one can bring you to heaven. Only Jesus our Lord. Kaya Paul considered his former religious achievement as worthless and filthy. Ito po, minsan ito po may mga preacher, pinagmamalaki, nag-graduate sila ng Bible school, ganito mga ganyan, hindi mo pwede pagmalaki ang doctorate na mo kung hindi ka naman namumuhay ayon kay Kristo. What is the use of being doctor? Doctorate sa pag-aaral ng Biblia, theology, mga ganitong bagay, kung hindi mo naman pinamumuhay. And you even don't know how to share your blessing. So, what is the purpose of that? Anong purpose niyan? Wala lahat yan. And Paul, sabi niya, wala lahat yan. Sabi niya ito, worthless. Dinanggit pa niya, filthy, marumi. Sabi niya, wala yung mga bagay na yan. As all things contrary to the teaching of Christ should be viewed.
Kaya dapat po yung mga laban kay Kristo, alisin natin lahat yan sa buhay natin. Galit, inggit, di ba? Tanggalin nyo na yan. Katamaran, tanggalin nyo na yan. Tanggalin na natin yan, mga kapatid, sa buhay natin. Po. So, are you willing to lose everything in order to gain Christ? Do you really want to gain Christ? Gusto mo ba? Diba? And are you willing to lose everything? Yun po. Hindi sinasabi literal ito ng Panginoon. Kundi ang sinasabi ng Panginoon, kaya mo ba alihin mga bagay na unahin ng Panginoon Diyos na may pagpapakumbaba? Tingnan niyo po, yung binabanggit. One may be a faithful and devout Muslim, Jew, Catholic, Protestant, etc. But all such should be counted as lost for the excellence of knowing Christ. Kahit ano pa, anong katayuan mo? Halimbawa, ikaw nakikinig ngayon, hindi ka pa Kristiyano. Ikaw ay, sinasabi mo dito yung mga senior pastor, di ba? Pari ka, Muslim ka, ganito ganyan. Lahat yan ay wala yan. Kung wala ka namang kaalaman kay Kristo. Ang ibig po sabihin nito, kaalaman kay Kristo, kung hindi mo sinunod si Kristo, kung hindi mo ipinamuhay si Kristo, kung hindi mo sinisikap na malumakad sa kanyang mga nilakaran hanggang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Wala lahat ng mga bagay na yan. Ano po? Sabi ni Pablo, ako lahat yan. Pero I just count it lost just to gain Christ. Are you willing? Kaya mo bang iwan ang lahat ng bagay? Alang kay Kristo. No? Paul considered everything, mga bagay na yan is garbage. Kaya nga, there is only one church. Isang iglesia lang po ang itinayo ng Panginoon Diyos. Wala siyang ibang iglesia. Kaya po, sa mga nakikinig po na na hindi pa kayo nasa tamang iglesia, know Christ. You need to know Christ. Diba? I want to know Christ. And you must want to know Christ also. Diba? Bigyan natin. See? And be found in Him, not having my own righteousness. Kita nyo po? Not having my own righteousness. Hindi sarili kong katuwiran, which is from the law. But that which is through faith in Christ. Hindi dahil sa kalaman ko, natutunan ko. Hindi doon. Kundi dahil sa pananampalataya ko. Anong klase pananampalataya? Pananampalataya mo na may pagsunod kanino? Kay Kristo. Diba? So, ginatawag natin. Okay? So, the righteousness which is from God by faith. Ayan. Tingnan po natin mga kapatid. Ayan. So, anong desire ni Pablo? Ikaw, anong desire mo? What is your desire? Anong gusto mo ngayon? Mga kapatid, to gain Christ. That is Paul's desire. Do you want to gain Christ also? No? Naisin mo rin ba na magkaroon ka ng Kristo, makuha si Kristo? No? To win Christ, receive and share every blessing? Yan. Desire mo rin bang masumpungan kang kasama ni Kristo? To be found in Christ? Tingnan po, nandun ka sa tamang iglesia? Ano po? The spirit of every spiritual blessing is only be found in Christ. All spiritual blessings shall be added unto you if you are in Christ. Tandaan nyo po. Di ba? Kaya kapatid, matatapos na po ang taon. Magbago ka na. Magbago na tayo. Kung kayo po ay may ginagawang mali, baguhin na natin yan. Kung feeling mo na ikaw ang tama, pero mali naman ayon sa Biblia, hindi ka pwede maging tama kailanman. Tandaan mo yan. Ano po? Kahit sabi mo na kayo ay nagsasaya sa ganito, sa church building nyo, may church building kayo, pero may ginawa kayong mali. Yan po yan ay rabies. Consider po yun, hindi wala nga ang karapatan na hawakan pa yan. Kaya nga tinuturo ng Panginoon, di ba yung mga nag-create ng division, di wag nilang babatiin, sabi ng Panginoon, huwag kayong makikisalamuha. Di ba? Pero ano ginagawa natin minsan? Nakita na natin itong taong ito, nilalab pa natin yung mga post nila. Bakit mo ilalab yun? Bakit mo ilalike yung post? Di ba? So hindi dapat tayo doon. Kailangan ipakita natin na tayo ay na kay Kristo. Yan. Ano po? Sabi nga ni Pablo, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So lahat tayo anak ng Diyos eh. Pero may sinabi, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. What kind of faith? There's only one faith. Ibig sabihin po, nagkakaisa tayong lahat. United tayo dapat. Ayon sa turo ni Kristo. Sapagkat ang lahat na nasa inyo ay binautismohan kay Kristo, ay binihis si Kristo. Tingnan po, binautismohan tayo, binihis na si Kristo. But sometimes, are we still wearing Christ in our life? Kung minsan, akala natin nasa tama. Suot pa na si Kristo, ano po? Malalaman natin po yan sa kanyang mga salita. So the knowing Jesus Christ, or the knowledge of Christ, malalam po ng Kristo yan.
To be righteous through faith in Christ. Yun po yung sinasabi ko po. To be righteous through faith in Christ. Maging matuwid tayo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Right standing before God cannot be merited, but nare-receive po. Tignan niyo po. Sa buhay natin mga kapatid, kaya ba natin that I may know Him in the power of His resurrection and the fellowship of His suffering, being conformed to death? I want to know Christ and the power of His rising. Diba? Alala niyo kantang ganon? To know Christ. Not merely know about Him, but to know Him. Hindi kilala ko si Kristo. Ang ibig sabihin nito, nasa iyo si Kristo. Ipinamumuhay mo. Yan. Ano po? Na binabanggit natin. To know the power of His resurrection, empowerment. Have you been empowered by Christ? Ano ba? Kailangan po ma-empower tayo ng Panginoong Jesus. Ayan. Ang sabi ni Pablo, kung kayo nga muling binuhay, nakalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas. Yun. Na kinaroroonan ni Kristo. Yun po, nasa taas. Kaya po sabi nga, wala tayong Kaya din mo title po natin sa gabing ito. Kaya mo bang iwan ang lahat alang-alang kay Kristo? Wala tayong madadala eh. Papuntang langit, wala kang madadala kahit isa. Di ba? Kahit sabi mo naka-iPhone 15 ka pa dyan, wala mo madadala yan. Di ba? Kahit sabi mo may mansion ka, marami kang sasakyan, hindi mo madadala yan. Kahit sabi mo ikaw na yung pinak-graduate ng ganito, meron kang ganito, pinak-alaman, ikaw na yung pinakmataas sa loob. Sabi mo, ikaw sinasabi mo ha, ikaw na yung pinakmataas sa iglesia, ikaw may karapatan. Hindi mo madadala yan. Tandaan mo. Pera mo, hindi mo madadala yan. Kaya i-share mo na. Kaya nga nalungkot yung mayangman, di ba? Di ba? Nung nalaman niya ito, nalungkot niya, di ba? So, kung titignan na natin, po, may 18 dito na nanonood pa sa atin. Ayan, nanonood po tayo. Okay, kung titignan na natin lahat. Okay? Ayan, to know the fellowship of Christ, suffering, being conformed to His death. Ayan, let us be conformed to the death of Jesus. Yun. Sabi niya, lagi saan may tinataglay sa katawan ng kamatayan ni Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. Taglay dapat natin ang kamatayan ni Kristo, sapagkat kami na nabubuhay ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus, upang ang buhay naman ni Jesus ay mahayag sa aming lamang may kamatayan. Tingnan niyo po. See? Buhay ni Jesus ay mahayag sa atin. Ito po maganda eh. That Jesus may be seen in us. Alala niyo yung kanta, let the beauty of Jesus be seen in me. Dapat makita ito, yung ganda ni Kristo sa buhay natin. Not our beauty. The beauty of Jesus must be seen in us. Ayan. Okay po. If any mean, I may attain, sabi niya, to the resurrection from the dead. Resurrection to a heavenly life is worth attaining by every sacrifice and by every possible means. Hanggat mayroon pa tayong buhay, mga kapatid, let us be busy in the work of the Lord. Tinan niyo po. See? Katulad ngayon, pagod kami, I can complain, but no, hindi dapat. Hindi dapat mag-complain. Ano po, patuloy tayo magpalaganap ng salita ng Panginoon Diyos. Tumulong magpaligaya ng mga bata. Kapagkat ang mga bata para sa akin, ito ang future ng iglesia. They will know you. No? At makikilala ka nila dahil nasa iyo si Kristo. Ang makikilala nila ngayon, si Yesu Kristo. Malalaman nila ngayon, ang iglesia is not you. Ay, sa Twinville Church of Christ yan. Yun po, ay si Brother Danny po. Ano po, ganoon, makikilala ka. Napakasaya po ng feeling na makita yung mga bata, sumasalubong sa iyo, papasok ka sa isang lugar, takbuhan dito, di ba? Napakasaya. At may lalapit sa iyo, salamat po sa inyo, hindi po sa amin. Salamat tayo sa Diyos. Mayroong biglang maglalapit sa iyo, God bless you po sa ginawa nyo. Di ba? Napakasarap po marinig po yung ganoon. God bless you po. Mas masarap ito sa lahat. Ito po mas masarap sa lahat marinig. Well done, good, my faithful servant. Kailan sasabihin yan? Sa pagbalik ni Kristo. Napakasarap marinig po niyan. Gusto mo bang marinig yan? No? Tuiyon mo ng mga bagay. Alang-alang kay Kristo. No po? Magpakumbaba na tayo. Magbagong buhay. Sumunod tayo. Nang magkagayoy, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao'y ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili. Tanggihan mo sarili mo. Di ba?
at pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Binasa natin ito kanina sa wikang Ingles. Pagkat ang sino mang mang-ibig, iligtas, ang kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyaon. Ganda ano po? Are you willing to lose your life with Christ? Hindi naman nangangahulugan na magpapakamatay tayo kay Kristo. Wala po pwede magpakamatay. Hindi po pwede yan. Ang sinasabi ng Panginoon, are you willing to give your life, your time, your talent, your treasure kay Kristo? Ayan, di ba? If you want to give those things, ganyan po, sabi ng Panginoon na anuman ang ginawa mo sa taong ito, ay ginawa mo sa akin. See? Napakaganda po ng salitang yun. Dapat lagi natin isipin yun. Kaya po tumulong tayo lagi. Huwag nyo isipin yung binibigay mo sa lapi. Huwag mo isipin yun. Ano nyo po, lahat po ng binibigay nyo, darating po may ihahandog po yan sa iba. Kaya naman po, pagkatiwalaan din po ninyo yung mga namumuno na sa gawain ito. Pagkatiwalaan nyo po sila. Dahil kapag ginawa naman po yan ng nabigyan ng pera para itulong at iyan ay binulsa, siya mananagot sa impyerno. Hindi po, aanin po niya yan. 1 piso lang nakupitin. Impyerno na po bagsak. Tandaan niyo po yun. Kaya hindi po pwede. Ayan, napakaganda po. Okay? Na binabagit sa atin. Ayun. No? Sinabi doon to. Ayan. Hindi na sa ako'y nagtamo na. Ayan. Hindi sa meron ako. Okay, nalubos na. Kundi nagpatuloy ako, baka sakaling maabot ko yaong ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot. Datapat, isang bagay ang ginagawa ko. See? Forget the past and press on toward the goal. Hindi po, nagtutumulin ako. Magbibilis ako. Ano ibig sabihin tutumulin? Every day of our life, magsikap tayo. Sikap tayo. Yun yung sabi ng Panginoon eh. Magsikap tayo. Yun po, huwag kang mag-absent pag linggo. Pag may gawain na iglesia, nandun ka, tumulong ka. Kung wala kang oras, share mo yung treasure mo. Yung yaman mo. Brad, pwede ba ako makatulong kahit ganito? Tandaan niyo po, walang maliit, walang malaki sa itinulong mo, basta ito ay bukal sa puso mo at sa isip mo. Tandaan mo po yan. Ano man ang ihandog mo, malaki yan sa Panginoon Diyos. Do you remember the parable of one mite? Isang babae na nagbigay ng kanyang pinakalat na pera. Bakit? See? Sabi niya, kaya nga, kung silang tayo mga sakdal, may mga nangangarolin po sa labas. Ano po? Sa ngayon, at kung ano may magkakaiba, kayo nang iniisip, ay ipahayag naman ito sa inyo ng Diyos. Ayan. Okay? So, ating pag-aaral sa gabing ito. Ito. Yan. What is really important to us? Ano ang mas mahalaga sa iyo, kapatid? Sagutin natin yan. Ano ang mas mahalaga sa iyo? Niyo po. Okay? Sabi dito, it is obvious what was important to Paul. Jesus, all He is and has. Is that you? Ikaw ba yan? Mas mahalaga ba si Kristo sa lahat-lahat sa iyo? As for me, in my household, si Kristo po mahalaga. Yan po ang tinuturo ko. Lagi dito pinapakita ko pinamumuhay kay Aileen, kay Danieli, kay Aidan, kanyang pamilya. Ito po. Lahat po. Sa mga mag-anak ko, pinapakita ko po yan. Doon sa mga pamangkin ko, pinapakita ko po ang mga bagay na yan. No? Hindi na nagmamataas po ako. Nagmamalaki, pinapasabi sa inyo na pinapakita ko. Hindi, I just want to be a living example also. Sabi nga ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. So yun po ang ginagawa ko ngayon. So dapat po hindi lang ako eh. Lahat tayo. Lahat tayo kapatid. Sama-sama tayong pumaroon sa langit. Walang iwanan. Walang tayong mag-iiwan. Sama-sama tayo. Halika po. Di ba? See? We as the Apostle Paul should view everything as lost except the Lord. Our only gain, our only profit is in knowing the Lord, being in the Lord, living for the Lord, living with the Lord. Continue po ulit natin ha. Our only gain is this. Knowing the Lord, being in the Lord, living for the Lord, and living with the Lord. Ayan. Continue po. Napakaganda po. No? Na binabanggit sa atin sa gabing ito, sa ating pag-aaral
Sa buhay na ito po. If after searching your heart, you find anything standing between you and the Lord, meron nakaharang sa iyo ngayon, count it as rubbish, sabi ng Panginoon. Diba? Pag ang pag-ibig pumasok sa puso ninyo man, harangan man ng sibat. Sabi doon, ano yun? Kalimutan ko yung tulang ganun nung panang elementary kami. No? Now, today, I am encouraging you, surrender your life. Surrender your life to Him. Kung may nakikinig po, nanonood din, hindi pa Kristiyano, it's about time for you to surrender your life. Obey Jesus right now. Wash your sins away. Diba? What are you waiting for? Stand up and wash your sins away. Sabi doon. Kaya sa gabing ito, sa ating pag-aaral, po, what is worth more to you than Christ and eternal life? Which is found in Him. Ano mas mahalaga pa sa iyo? Mas mahalaga pa ba mga bagay na to kaysa kay Kristo? Ano mas mahalaga sa buhay mo? What will you give in exchange for your soul? Ano ang pwede mong ipalit sa iyong kaluluwa sa gabing ito? Sa ating pag-aaral na ito, ano po, marami tayong natutunan, marami tayong narinig. Ano po, ang inyong lingkod po ay ilagi ninyo ipagdasal at habang kayo ay pagdarasal ko po. Yan po. No, bukas, kami po ay nasa Tumana naman, Tumana area, mamimigay ng kaligayahan, mamimigay ng pag-ibig ng Panginoon sa mga bata naroon, kasama ng kanilang mga magulang. Yan po, bukas po yun. Ano po? And then, Friday morning naman, dito naman kami sa tabing ilog. Yan po mga schedule namin. Sa Sabado naman, dito po sa Daang Tubo. Ano po, yan po mga dadating natin. Marami pa pong iba hanggang sa maghahanap pa po kami po ay maglalakbay sa mga kalsada. Titingin po kami ng mga pamilya na tutulong sa kalsada. Yan po ang target po namin, gagawin po natin. Okay po. So maraming po salamat sa pakikinig ninyo mga kapatid. Another question. What is worth more than to you than Christ and eternal life, which is found in Him? What will you give in exchange for your soul? Ayan. So, nandito po, tinignan ko po ulit. Ano po, sa ating po sa gabing ito, tayo po muna ay mananalangin. Ayan po, nagpapasalamat po ako sa inyong pakikinig, pagsama sa amin sa pag-aaral na ito. Maraming po salamat. Tandaan natin another, kaya mo bang iwan ang lahat ng bagay alang-alang kay Kristo? Manalangin po tayong lahat mga kapatid.